Ang maagang sikat ng araw ay sumisilip sa mga dahon, ginigising ang isang tahimik na nayon sa laguna. Nang tumilaok ang manok, nagising si Manuel. 5:00 ng umaga, at si Elena, ang asawa niya, ay nagising din, nagbuntong hininga at nagsuot ng manipis na sweatshirt. Ang mag-asawang nasa edad 65 na ay hindi na kasing lakas ng dati, ngunit dahil sa pagmamahal sa kanilang apo, gumigising pa rin sila ng maaga araw-araw para mag-ihanda ng agahan. Si Diego, ang kanilang apo na nasa 3 baitang, ay mahimbing pang natutulog, at ang inosenteng mukha nito sa matamis na panaginip ay nagpapainit sa kanilang mga puso. Habang isinusuot ni Manuel ang tsinelas, bumulong siya, "Tara na," para makainom siya ng mainit na kape at makakain ng pandesal habang mainit pa, baka maubusan. Ngumiti si Elena at tumango, "Sige, bilisan natin para makabalik kaagad at makakain siya bago magsimula ang klase." Lumabas sila ng bahay, at ang maliit na daan papunta sa palengke ay mayroon pang hamog ng gabi. Ang simple nilang buhay ay naging routine na sa loob ng maraming taon, simula nang umalis ang kanilang anak na lalaki, at manugang para magtrabaho sa ibang bansa, at ipagkatiwala sa kanila ang pag-aalaga kay Diego. Ang paghahanda ng agahan tuwing umaga ay naging munting kasiyahan ng kanilang pagtanda. Ngunit sa umagang iyon, may hindi inaasahang nangyari. Nang malapit na sila sa palengke, hinawakan ni Elena ang bulsa niya at natigilan. "Tatay, may dala ka bang pera?" "Hindi ko makita ang pitaka ko." Nagulat si Manuel, kinapa ang bulsa niya at nagbuntong hininga. "Naku, naiwan ko yata sa bahay." "Dito ka na lang maghintay, babalik ako kaagad para kunin." Lumingon siya at nagmamadaling bumalik. Nang buksan niya ang lumang pinto, pumasok ang liwanag ng umaga. Sa sandaling iyon, natigilan si Manuel. Nanlaki ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi makapaniwala sa nakikita. Isang mahinang tunog ang narinig mula sa loob ng kwarto, bulong na may kasamang kakaibang kaluskos. Nang dumating si Elena sa likuran niya, nakita niya ang namutlang mukha ng kanyang asawa, kaya nag-aalala siyang nagtanong, "Anong nangyari, Tay? Bakit ka natigilan dyan?" Hindi sumagot si Manuel, umatras lang siya ng kaunti, hinigpitan ang hawak sa doorknob, at itinuro ang loob, nanginginig ang boses, "Nanay, may narinig ka ba?" Nagpigil ng hininga si Elena at nakinig. Mula sa kanilang kwarto ay may tunog na parang may naghahalungkat, kasama ng mabilis at misteryosong paghinga. Namutla si Elena at bumilis ang tibok ng puso niya. Malinaw na walang tao sa bahay dahil kinandado nila ang pinto kagabi. Lumunok si Manuel, pilit na kumakalma, ngunit hindi maitago ang takot sa kanyang mga mata. Ang dalawang matanda ay mahina na, at sila ay nag-aalala, hindi alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, ang pinakamasamang naisip ay sumagi sa isip ni Manuel. May magnanakaw ba? Ngunit bakit nandyan pa rin sila at hindi tumakas? At bakit kakaiba ang tunog? Parang hindi lang tunog ng mga yabag. Tumayo sila sa may pinto, nag-aalala at nag-aalinlangan. Ang tahimik na bahay sa loob ng matagal na panahon ay biglang naging nakakatakot. At ilang minuto lang, nang maingat silang pumasok, nagsimulang malaman ang katotohanan. Isang katotohanan na hindi nila inaasahan. Tumayo si Manuel ng matagal, nanginginig ang kanyang mga kamay, at ang mga ugat sa kanyang braso ay litaw na litaw. Ang kanyang isipan ay magulo, nag-aalala, nagdududa, at nalilito. Tinignan ni Elena ang kanyang asawa, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot, hindi niya namalayang hinawakan ang kanyang damit. Siya ay likas na matatakutin, sapat na ang makarinig ng kakaibang tunog sa gabi para hindi siya makatulog. Ngunit ngayon, sa loob mismo ng kanilang sariling bahay ay may mga tunog na nakakakilabot. Lumunok si Manuel at inilapit ang kanyang tainga sa lumang kahoy na pinto, sinisenyasan si Elena na tumahimik. Sa loob, ang tunog ng kaluskos ay parang may naghahalungkat, kasama ng pagkaladkad ng isang mabigat na bagay sa sahig. Paminsan-minsan ay may kasamang mahirap na paghinga, putol-putol. Ang paghinga ay malinaw na sa isang nasa hustong gulang. Ang tunog na iyon ay dumiretso sa kanyang tainga, at naramdaman niyang nanlamig ang kanyang likod. Baka tawagin natin ang mga kapitbahay para tumulong. Nanginginig na bulong ni Elena, hindi inaalis ang mata sa pinto. Marahang umiling si Manuel, at ang kanyang boses ay mababa ngunit determinado, hindi natin alam kung ano ang nangyayari, nakakahiya kung may iba pa tayong kasama. Ako muna ang papasok para tingnan. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim, maingat na itinulak ang pinto at pumasok. Hinawakan ni Elena ang kamay ng kanyang asawa,
ngunit tinanggal niya ito at dahan-dahang lumakad. Ang pamilyar na bahay ay biglang naging kakaiba. Mula sa pangunahing pinto, ang sala ay pareho pa rin tulad ng dati. Ang makintab na kahoy na mesa, ang mga silya ay maayos na nakasalansan. Ang larawan ng kanilang mga ninuno sa altar ay mayroon pa ring usok ng insenso. Ngunit ang kakaibang tunog ay nagmumula sa kwarto kung saan sila natutulog tuwing gabi. Dahan-dahan siyang lumakad, ang kanyang puso ay bumibilis na parang tambol. Habang papalapit siya, lalong lumilinaw ang tunog, ang kaluskos, ang pagkaladkad ng tela, at isang mahinang tunog na parang isang sinisikil na pag-iyak. Bigla siyang tumigil at naramdaman niyang kumirot ang kanyang dibdib. Ang pag-iyak na iyon ay hindi sa bata, ngunit malalim at mabigat, na parang nagmumula sa lalamunan ng isang taong nasa hustong gulang na may matinding sakit. Si Elena ay nasa likuran niya, ang buong katawan ay naninigas, at ang malamig na pawis ay tumatagas sa kanyang likod. Mahina siyang bumulong, "Tay, baka multo." Nang marinig ni Manuel ang sinabi ng kanyang asawa, sumimangot siya at sinabi, "Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. May tao diyan, malinaw kong narinig." Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, hindi niya rin maitatapon ang takot, lalo na kung ang isip ng matanda ay madaling maapektuhan ng mga kwentong paranormal. Nang hawakan ni Manuel ang pinto ng kwarto, parang huminto ang tibok ng puso niya. Huminga siya ng malalim at itinulak ang pinto. Bumukas ang pinto na may tunog na kaluskos, at ang liwanag ng umaga mula sa labas ay pumasok, inaalis ang dilim sa kwarto. At pagkatapos, natigilan ang mag-asawa. Sa kama, na may magulong kumot at unan, may isang taong nakaupo na nakabaluktot. Ito ay isang babae, na mukhang payat, gulanit ang mga damit, at ang magulo niyang buhok ay tumatakip sa kalahati ng kanyang mukha. Nanginginig siya, at ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat habulgol. Sa paanan ng kama ay may ilang lumang bag, na parang kinaladkad mula sa kung saan. Natigilan si Manuel, at si Elena ay halos lumuhod, nanginginig ang kanyang mga kamay habang magkahawak sila. Nauutal na sinabi ni Elena, "Si sino yan? Bakit nasa kwarto natin?" Ang kanyang boses ay parang nasasakal, nag-aalala at natatakot. Narinig ng babae ang boses, at dahan-dahan niyang inangat ang kanyang mukha. Sa sandaling iyon, natigilan si Manuel at Elena. Ang kanyang mukha ay may dumi, ang kanyang mga mata ay namumula, ngunit may nakikilala silang nakakapanakit na emosyon. Namutla si Elena at mahinang sumigaw, "Naku, si Ana ba yan?" Ang babae ay si Ana, ang kanilang bunsong anak na babae, na halos 20 taon na nilang hindi nakikita. Noon, umalis si Ana sa bahay pagkatapos ng matinding away sa kanyang mga magulang at hindi na nagparamdam. Sa loob ng maraming taon, hinanap siya ng mag-asawa, ngunit walang nakakaalam kung nasaan siya. Sa kanilang mga puso, naroon pa rin ang sakit, lagi nilang sinisisi ang kanilang sarili na naging masyado silang matigas, kaya umalis ang kanilang anak. Ngayon, ang kanilang bunsong anak ay biglang nagpakita sa isang kahabag-habag na kalagayan at pinili na pumasok ng palihim sa lumang bahay ng kanyang mga magulang sa gabi. Nasasakal si Elena at ang luha ay dumadaloy sa kanyang may guhit na mukha, nanginginig ang kanyang boses, "Ana, ikaw ba yan? Totoo bang bumalik ka na? Bakit ka naging ganito, anak?" Tiningnan ni Ana ang kanyang mga magulang, nanginginig ang kanyang mga labi, gusto niyang magsalita, ngunit nasasakal ang kanyang lalamunan. Pagkatapos ay umiyak siya ng malakas, ang mga luha na matagal nang pinigilan ay bumuhos. Lumapit siya at niyakap ang kanyang ina, ang kanyang payat na mga kamay ay nanginginig. Halos bumagsak si Elena, niyakap ng mahigpit ang kanyang anak na babae, masaya at malungkot. "Anak, sa loob ng 20 taon, akala namin wala ka na, bakit ka bumalik sa ganitong kalagayan?" Kahit na namumuo ang luha sa mga mata ni Manuel, nag-iingat pa rin siya ng kaunti. Tinignan niya ang mga lumang bag sa sulok ng kwarto, at marami siyang pag-aalinlangan. Mahigpit siyang nagsalita, "Ana, bakit ka pumasok sa bahay sa kalagitnaan ng gabi? Kung totoong bumalik ka, bakit hindi ka kumatok ng maayos? Saan ka nagpunta? Paano ka nabuhay sa loob ng maraming tao?" Yumuko si Ana, ang kanyang maliit na balikat ay nanginginig. Bumulong siya at mahinang sumagot, "Patawarin niyo po ako, tay, nanay, hindi ako naglakas loob na kumatok. Natakot akong hindi niyo na ako tanggapin." Ang mga salitang iyon ay parang isang kutsilyo na tumusok sa puso ng mag-asawa. Humagulgol si Elena, hinaplos ang buhok ng kanyang anak, "Baliw ka. Anong magulang ang tatalikod sa kanilang anak?"
Sa loob ng maraming taon, hinanap ka namin, nami-miss ka namin. Kung alam lang namin na babalik ka, kahit anong kalagayan mo, yayakapin ka namin. Ngunit sa gitna ng matinding kasiyahan ng kanilang muling pagsasama, mayroon pa ring kakaibang pag-aalala. Ang pagbabalik ni Ana ay masyadong biglaan, ang kanyang payat na hitsura, ang mga kakaibang bag, at ang takot sa kanyang mga mata, lahat ay nagpahirap kay Manuel. Naisip niya, baka may seryosong problema ang anak ko. May humahabol ba sa kanya, o may lihim siyang hindi masabi? Sa maliit na bahay, ang pag-iyak ng muling pagsasama ay sumama sa liwanag ng umaga, na parang lahat ng sakit ay nawala, ngunit sa totoo lang, ang bagyo ay nagsisimula pa lang. Ang kwarto sa umagang iyon ay puno ng malabong liwanag ng umaga. Mula sa labas, ang sikat ng araw ay sumisilip sa mga dahon at pumasok sa bahay, na sumasalamin sa payat at may luhang mukha ni Ana. Tumayo pa rin si Manuel sa may pinto, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkahawak, na parang sinisikap niyang panatilihing gising ang kanyang sarili. Samantala, niyakap ni Elena ang kanyang anak at umiyak ng walang boses, na parang lahat ng sakit sa loob ng halos 20 taong paghihintay ay bumuhos ng sabay-sabay. Nanginginig si Ana sa yakap ng kanyang ina, at parang ang pamilyar na init ay nagpahagulgol sa kanya ng husto. Sa loob ng mahabang panahon ng kanyang pag-alagala, hindi niya naisip na darating ang araw na babalik siya sa yakap ng kanyang mga magulang. Ang pamilyar na amoy ng kulay abo na buhok ni Elena, ang nanginginig na yakap ng payat niyang mga kamay, lahat ay tila bumiyak sa matigas na balat na sinikap ni Ana na itayo sa loob ng maraming taon. Nanay, tatay, humihingi po ako ng tawad. Nasasakal na sinabi ni Ana, ang bawat salita ay parang matagal na sinikil. Sa loob ng maraming taon, para akong isang masamang anak, iniwan ko kayo. Akala ko hindi na ako karapat-dapat bumalik, ngunit kagabi hindi ko na kinaya. Miss na miss ko na ang bahay, miss na miss ko na hindi na ako halos makahinga. Ibinaba ni Elena ang kanyang pisngi sa magulong buhok ng kanyang anak na babae. Ang luha niya ay bumuhos na parang ulan, at ang kanyang boses ay naging putol-putol. Alam mo ba kung gaano ka namin miss? Sa bawat okasyon, sa bawat paggunita sa mga namatay nating ninuno, nagsisindi kami ng insenso at nagdadasal sa Diyos na sana ay buhay ka pa. Hanggat humihina ka sa mundong ito, kontento na kami. Nang marinig ni Manuel ang mga salitang iyon, naramdaman din niyang kumirot ang kanyang dibdib. Siya ay isang lalaki, na sanay itago ang kanyang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlabo. Sa loob ng maraming taon, sinisi niya ang sarili, nagalit sa kanyang anak, at minsan ay nanumpa na kung babalik si Ana na walang kahihiyan, hindi niya ito tatanggapin. Ngunit sa sandaling ito, nang makita niya ang kanyang bunsong anak na babae na payat, hindi na niya kayang panatilihin ang kanyang pagiging matigas, sa halip ay nakaramdam siya ng matinding awa. Anak, anong magulang ang tatalikod sa kanilang anak, ngunit saan ka nagpunta sa loob ng maraming taon? Bakit ka naging ganito? Nang tanungin siya ng kanyang ama, nanahimik si Ana, ang kanyang namumulang mga mata ay umiiwas, na parang hindi niya kayang harapin ito. Magkahawak ang kanyang mga kamay, at ang kanyang payat na mga daliri ay nanginginig. Marahang inalog ni Elena ang kanyang balikat, ang kanyang boses ay nasasakal, anuman ang nangyari, sabihin mo, kahit nagkamali ka, ang iyong mga magulang ay narito para sayo. Mahabang katahimikan ang sumunod, tanging ang tunog ng ticking clock, at ang paggalaw ng apo nilang si Diego sa kabilang kwarto. Pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita si Ana, ang kanyang boses ay mahina na parang natatakot, ako nag-asawa ako, ngunit ang pag-aasawa ay hindi tulad ng inaasahan ko. Minamaltrato ako, sinasaktan, at itinataboy. Maraming beses akong nagplano na bumalik, ngunit naaalala ko ang mga salitang sinabi mo, tatay, at umatras ako. Natakot akong bumalik, natakot akong mapahiya kayo. Nang marinig ito, bumagsak si Elena sa kama, niyakap ang kanyang anak na babae at humagulgol. Naku, bakit ka nagdusa ng ganyan, Ana? Masyado kang malabo ang isip. Bakit mo tiniis ang lahat ng sakit na yon sa halip na bumalik sa amin? Nanahimik si Manuel, ang kanyang namumulang mga mata ay nakatingin sa kanyang anak na babae. Ang kanyang puso ay puno ng panghihinayang. Dahil lang sa isang away noong araw na yon, dahil lang sa sobrang init ng kanyang ulo, at sinabi niya ang mga masasakit na salita na nagpaalis sa kanyang bunsong anak sa bahay. Kung nakontrol niya lang ang sarili, kung nakinig lang siya sa kanyang anak kahit isang beses, baka iba na ang lahat. Nagkamali ako. Sa huli, sinabi ni Manuel, nanginginig ang boses. Kung hindi ako nagsalita ng ganyan, hindi ka sana umalis.
Humihingi ako ng tawad, ngunit ngayon na bumalik ka na, kahit na wala ka ng ibang hawak kundi ang iyong sarili o may dala kang daan-daang sakit, bahay mo pa rin ito. Huwag ka nang matakot. Ang mga salitang iyon ay nagpaiyak kay Ana, at yumuko siya sa yakap ng kanyang ama na parang matagal na niyang hinihintay ang mga salitang iyon. Si Elena ay umiiyak habang hinahaplos ang likod ng kanyang anak na babae, at ang kanyang mga luha ay nagbasa sa kanyang kumupas na damit. Nang gabing iyon, matapos matulog ang kanyang anak dahil sa pagod, umupo si Manuel sa beranda, nag-isip. Ang crescent moon ay sumisilip sa likod ng kawayan, at ang malabong liwanag ay sumasalamin sa anyo ng matandang lalaki, at sa kanyang kulay abo na buhok. Alam niya na ang totoong bagyo ay hindi pa natatapos, at tiyak na babalik ang lalaki, at baka may kasama pa siyang iba. At siya, isang matandang lalaki na mahina na, anong magagawa niya para protektahan ang kanyang asawa, anak, at maliit na apo? Kinabukasan, parang tahimik ang lahat habang bumalik sa normal ang buhay ng pamilya. Si Diego ay masayang pumapasok sa paaralan, at si Elena ay naglilinis ng bakuran, ngunit mabigat ang loob ng lahat. Si Ana ay tahimik na nakaupo sa tabi ng bintana, malayo ang tingin. Alam niyang hindi sila titigil, at gagawin nila ang lahat para makuha ang kahon, dahil ang kahon ay may ebidensya ng pagnanakaw at mga listahan ng utang na hiniram niya sa mga gangsters. Hindi nagtagal sa hapon, ang ingay ng motorsiklo ay umalinggaw sa eskinita. Lumabas si Manuel at nakita ang dalawang kakaibang lalaki na huminto sa tapat ng gate. Ang isa sa kanila ay ang lalaking pumunta kagabi, at ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Hindi na siya nag-aalinlangan at nagsalita, "Matanda, ulitin ko, nandito ba si Ana?" Nagulat si Manuel, ang kanyang matandang mga mata ay nag-aalangan. Sino ang lalaking ito na naghahanap sa kanyang anak na babae pagkatapos lang ng pagbalik nito? Nanliit ang kanyang mga mata, "Sino ka? Bakit mo hinahanap si Ana?" Ang lalaki ay nag-aalangan, pagkatapos ay sinikap niyang maging kalmado, "Ako, kaibigan niya ako. Sumakay ako sa parehong bus kagabi, at nakita ko siyang bumaba sa dulo ng nayon at nawala, kaya nag-alala ako at nagtanong." Ang sagot ay hindi nagpakalma kay Manuel, alam niya sa instinct na hindi simple ang lalaking ito. Mahigpit siyang nagsalita, "Anong klaseng kaibigan ang naghahanap sa kalagitnaan ng gabi? Hindi namin kayo kilala sa bahay na ito, umalis na kayo." Nagbago ang mukha ng lalaki, at sumilip siya sa loob ng bahay. Nang makita ito ni Manuel, mabilis niyang isinara ang pinto, at ang takot ay bumalot sa kanyang puso. Nang pumasok siya, nakita niya si Ana na naninigas sa gitna ng bahay, at ang kanyang mukha ay namutla. Nag-alala si Elena. "Sino yon, tatay?" Nanahimik si Manuel ngunit tumingin sa kanyang anak na babae. Nanginginig si Ana, at ang kanyang mga labi ay nagagalaw na parang hindi siya makapagsalita. Lalo pang nag-alala si Elena, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng kanyang anak. "Ana, sabihin mo, sino ang lalaking iyon?" Umiyak si Ana, umiling siya ng mahina at bumulong lang ng ilang salita, "Nanay, hindi ko masabi, hindi ko masabi." Sa sandaling iyon, malinaw na nakita ni Manuel na may humahabol sa kanyang anak na babae, isang anino mula sa nakaraan na hindi niya kayang harapin. Mahigpit niyang kinagat ang kanyang labi, at sinabi niya sa sarili, "Anuman ang mangyari, kailangan kong protektahan ang anak ko." Ngunit sa parehong oras, isang malinaw na katotohanan ang lumitaw, ang lihim sa kahoy na kahon at ang kakaibang lalaki na nagpakita ay tiyak na may kinalaman sa isa't isa. At mula noon, ang maliit at tahimik na bahay ng matandang mag-asawa sa dulo ng eskinita ay nagsimulang magkaroon ng mga araw ng kabuluhan, dahil ang pagbabalik ni Ana ay hindi ang katapusan ng sakit ngunit ang simula ng isang malaking bagyo. Nang gabing iyon, matapos umalis ang kakaibang lalaki, ang buong bahay ni Manuel ay naging sobrang tensyonado. Ang ilaw ng lampara ay kumikislap, at ang dilaw na liwanag ay sumasalamin sa payat na mukha ni Ana. Umupo siya sa sulok ng kama, ang kanyang mga kamay ay magkahawak at nanginginig, at ang kanyang mga mata ay blanko na parang nakakita siya ng bangungot. Umupo si Elena sa tabi ng kanyang anak, ang kanyang nanginginig na mga kamay ay mahigpit na humahawak sa payat na mga kamay ni Ana, at ang kanyang boses ay nasasakal, "Ana, kailangan mong sabihin sa amin kung sino ang lalaking iyon. Ang iyong pananahimik ay nag-aalala sa amin." Mahigpit na kinagat ni Ana ang kanyang labi, at ang luha ay dumadaloy ngunit hindi siya sumasagot. Umupo si Manuel sa tapat niya, ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit mayroon pa ring sakit sa loob. Nilunok niya, sinisikap na manatiling kalmado, "Anak, hindi kita pinipilit, ngunit magtiwala ka sa iyong mga magulang.
Kung may problema ka, kailangan mong sabihin sa amin para magkasama tayong makahanap ng paraan, hindi mo kayang dalhin ito ng mag-isa. Nang marinig ang sinabi ng kanyang ama, humagulgol si Ana, inilubog ang kanyang mukha sa balikat ng kanyang ina na parang isang bata. Pagkaraan ng ilang sandali, inangat niya ang kanyang mukha, at ang kanyang boses ay naging putol-putol, "Nanay, tatay, natatakot akong kung sasabihin ko sa inyo, madadamay tayong lahat." Ang lalaking iyon ay hindi simple, siya dati siyang asawa ko. Ang mga salitang iyon ay parang kulog sa gitna ng araw. Natigilan si Elena, ang kanyang mga mata ay nanlaki, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Natigilan din si Manuel, ngunit mabilis siyang kumalma, nagsalita ng mahigpit, "Anong sinabi mo? Siya ang asawa mo. Kaya paano ka nabuhay kasama niya sa loob ng 20 taon? Humagulgol si Ana at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. "Pinakasalan ko siya pagkatapos kong umalis sa bahay. Noong una ay minahal niya ako at nangako siya sa akin ng isang magandang buhay. Ngunit hindi nagtagal, ipinakita niya ang kanyang totoong kulay, nagsusugal, umiinom, at sinasaktan ako. Minahal niya ako na parang isang anino para lang ilabas ang kanyang galit. Tiniis ko, iniisip na magbabago siya, ngunit lalong lumala ang lahat. Ang pinakamasama ay nang siya ay nalubog sa utang, at ang mga nagpapautang ay dumating, ginawa niya akong tagatanggap ng mga suntok. Hindi ko na kinaya kaya tumakas ako. Ang kahoy na kahon." Nanginginig na itinuro ni Ana ang kahon na nakatago sa ilalim ng kama. Sa loob ay may mga dokumento at kaunting pera na naipon ko, kasama ng ilang bagay na ninakaw niya na aksidenteng nakita ko. Dinala ko ito dahil natakot akong gamitin niya ito para saktan ang iba. Nasasakal si Elena, niyakap ang kanyang anak na babae, umiiyak at sinisisi. "Naku, bakit mo tinago sa amin ang iyong paghihirap sa loob ng maraming taon? Bakit hindi ka bumalik ng mas maaga para hindi mo tiisin ang lahat ng sakit na yon ng mag-isa?" Umiling si Ana, at ang kanyang mga mata ay blanko. "Dahil akala ko galit ka pa rin, tatay, natakot akong umuwi at maitaboy, natakot din akong hahanapin niya ako at madadamay kayong lahat. Nagplano akong hindi na bumalik, ngunit nang dumating ang sandali na wala na akong mapuntahan, tanging isang lugar lang ang naisip ko, at iyon ay ang bahay." Matagal na nanahimik si Manuel, tiningnan niya ang payat na mukha ng kanyang anak na babae, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, at naramdaman niyang kumirot ang kanyang dibdib. Ang lahat ng naisip niya na umalis ang kanyang anak para mag-enjoy o dahil sa pagiging matigas ng ulo, ay naging isang kutsilyo na tumusok sa kanyang puso. Ang kanyang anak ay hindi nabuhay ng maayos, ngunit nagalagala sa isang buhay na parang impyerno sa lupa. Sa loob ng maraming taon, tiniis niya ito ng mag-isa at ngayon ay bumalik siya sa isang kahabag-habag na kalagayan na may dala pang panganib. Marahan siyang nagbuntong hininga, ang kanyang boses ay mababa ngunit determinado. "Ana! Simula ngayon, huwag ka nang matakot. Ito ang bahay mo at hindi namin hahayaan na may manakit sa'yo. Ano man ang pagkatao ng lalaking iyon, kahit gaano pa siya kabangis, hanggat nasa yakap ka namin, wala siyang magagawa." Ang mga salitang iyon ay nagpaiyak kay Ana, at yumuko siya sa mga kamay ng kanyang ama na parang matagal na niyang hinihintay ang mga salitang iyon. Si Elena ay umiiyak habang hinahaplos ang likod ng kanyang anak na babae, at ang luha ay nagbasa sa kanyang kumupas na damit. Nang gabing iyon, matapos matulog ang kanyang anak dahil sa pagod, umupo si Manuel sa beranda, nag-isip. Ang crescent moon ay sumisilip sa likod ng kawayan, at ang malabong liwanag ay sumasalamin sa anyo ng matandang lalaki, at sa kanyang kulay abo na buhok. Alam niya na ang totoong bagyo ay hindi pa natatapos, at tiyak na babalik ang lalaking iyon, at baka may kasama pa siyang mas marami. At siya, isang matandang lalaki na mahina na, anong magagawa niya para protektahan ang kanyang asawa, anak, at maliit na apo? Kinabukasan, parang tahimik ang lahat habang bumalik sa normal ang buhay ng pamilya. Si Diego ay masayang pumapasok sa paaralan, at si Elena ay naglilinis ng bakuran, ngunit mabigat ang loob ng lahat. Si Ana ay tahimik na nakaupo sa tabi ng bintana, malayo ang tingin. Alam niyang hindi sila titigil, at gagawin nila ang lahat para makuha ang kahon, dahil ang kahon ay may ebidensya ng pagnanakaw at mga listahan ng utang na hiniram niya sa mga gangsters. Hindi nagtagal sa hapon, ang ingay ng motorsiklo ay umalingaw sa eskinita. Lumabas si Manuel at nakita ang dalawang kakaibang lalaki na huminto sa tapat ng gate. Ang isa sa kanila ay ang lalaking pumunta kagabi, at ang kanyang mga mata ay puno ng galit.
Hindi na siya nag-aalinlangan at nagsalita. Matanda, ulitin ko, nandito ba si Ana? Manuel stood up straight, his voice solemn. What business do you have with my daughter? If it's not proper business, please leave. Ang lalaking iyon ay ngumiti ng nakakainis. Akala mo ba matatago mo siya magpakailanman? May kinuha siyang mahalagang bagay mula sa akin, at nandito ako para bawin yon. Ibigay mo siya o ang kahon na dala niya at magiging maayos ang lahat. Kung hindi, alam mo kung ano ang magiging kahihinatnan. Nang marinig ito, tumakbo si Elena mula sa loob, tinakpan ang kanyang anak na babae, nanginginig ang boses. Anong sinasabi ninyo? Ang anak ko ay bumalik na wala siyang dala, paano siya magkakaroon ng anumang bagay na sa inyo? Si Ana ay nasa likuran ng kanyang ina, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang lalaking iyon ay ngumiti ng nakakainis, ang kanyang matatalim na tingin ay tumama sa kanya. Ana, walang kwenta ang pagtatago mo. Ibigay mo ang kahon at hahayaan kitang mabuhay ng payapa, kung hindi, huwag mo akong sisihin. Ang hangin ay naging napakabigat. Hinawakan ni Manuel ang kanyang nanginginig na kamay, ngunit ang kanyang boses ay malakas, umalis kayo. Ito ang bahay ko, huwag niyong isipin na madali kaming apihin dahil matanda na kami. Kung mag-iingay pa kayo, tatawag ako ng pulisya. Nagbago ang mukha ng dalawang lalaking iyon, ngunit parang ayaw pa nilang gawing malaki ang issue. Nag-iwan sila ng salita, subukan mo, tingnan natin kung matutulungan ka ng pulisya. Tandaan ang sinasabi ko, Ana, kung mag-aalinlangan ka pa, ang halaga ng pagbabayad ay magiging doble. Pagkatapos ay pinaandar nila ang kanilang motorsiklo at umalis, nag-iwan ng alikabok at takot sa mukha ng buong pamilya. Umupo si Elena sa hagdan, hinahawakan ang kanyang dibdib, humihina ng mabigat. Nanginginig si Ana at ang luha ay dumadaloy. Nanay, tatay na damay na kayo dahil sa akin. Mahigpit na kinagat ni Manuel ang kanyang labi, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng determinasyon. Hindi, anak, matanda na ako, ngunit hindi ko hahayaan na may manakit sa iyo muli. Kung kinakailangan, dadalhin ko ang kahon sa pulisya para ayusin. Ang katotohanan, gaano man kasakit, kailangan nating harapin. Nagdusa ka na ng husto at simula ngayon hindi ka na nila aapihin. Ang mga determinadong salita ng matandang ama ay nagparamdam kay Ana ng takot, ngunit may init din at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya na mayroon siyang mapagkakatiwalaan, isang tahanan, isang balikat, kahit na matanda na, ngunit determinado, handang protektahan siya sa gitna ng bagyo. Ngunit ang hindi nila alam ay hindi titigil ang mga taong iyon. Ang kahoy na kahon ay hindi lang ebidensya ng pagnanakaw o listahan ng utang, ngunit mayroon ding ibang lihim na mas malaki, sapat para ilagay ang pamilya ni Manuel sa isang hindi inaasahang mapanganib na sitwasyon. Nang umalis ang dalawang lalaki, ang maliit na bahay ay naging tahimik. Walang nagsasalita, tanging ang tunog ng tibok ng puso ng bawat isa. Umupo si Elena sa hagdan, ang kanyang nanginginig na mga kamay ay nasa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay malayo ang tingin at ang luha ay dumadaloy pa rin. Si Ana ay nanatiling nakatayo, ang kanyang mukha ay namutla, at ang kanyang mga labi ay mahigpit na magkasara na parang natatakot siya na ang isang hikbi ay magpapabagsak sa buong bahay. Dahan-dahang pumasok si Manuel sa bahay, kinuha ang lumang silya at umupo, nag-isip na parang may malaking bagay siyang pinag-isipan. Tiningnan niya ang kanyang anak na babae, ang kanyang boses ay determinado, ngunit puno pa rin ng sakit. Ana, kailangan mong sabihin sa akin ang totoo, ano ang nasa kahon? Kung pera lang o mga dokumento, mayroon pa tayong paraan. Ngunit sa ugali ng mga taong iyon, naniniwala akong may mas mahalagang bagay doon. Huwag mo nang itago. Kinagat ni Ana ang kanyang labi hanggang sa dumugo. Tiningnan niya ang kanyang ama at ina, pagkatapos ay yumuko, nanginginig ang buong katawan. Sa huli ay bumulong siya, tatay, nanay nagplano akong ilibing ang kahon na yon ng malayo para walang makakita. Ngunit kagabi hindi ako nagkaroon ng pagkakataon, natatakot ako. Wala lang doon ang mga listahan ng utang at mga dokumento, mayroon din doon na isang notebook na naglalaman ng kanyang mga iligal na operasyon at ng kanyang mga kasamahan. Hindi sinasadya na nakita ko ito sa atik, at alam kong kung dadalhin ko ito sa pulisya, maaari siyang makulong, kaya hindi niya ako hahayaan. Nang marinig ang mga salitang iyon, halos natigilan si Elena. Niyakap niya ang kanyang anak na babae, ang kanyang boses ay nasasakal, naku, bakit mo dinala ang napakalaking bagay na iyon ng mag-isa? Hindi ba mas mapanganib kung dinala mo ito dito sa bahay?
Humagulgol si Ana, niyakap ng mahigpit ang kanyang ina. Alam ko na nagkamali ako, ngunit sa sandaling iyon, wala na akong ibang mapuntahan. Akala ko kung hawak ko ito, mayroon akong pag-asa na makatakas. Naging baliw ako, naging makasarili, at ngayon ay nadamay ko kayo, at pati na rin si Diego. Nanahimik si Manuel sa loob ng mahabang panahon, at ang kanyang mga ugat na kamay ay mahigpit na humahawak sa mesa. Ang kanyang puso ay kumirot na parang may pumipiga nito, ngunit alam niyang walang magagawa ang pagrereklamo sa ngayon. Marahan siyang nagbuntong hininga, ang kanyang boses ay bumaba, "Anak, huwag mong sisihin ang iyong sarili, labis kang nagdusa. Hayaan mong ako na ang bahala ngayon, magtiwala ka sa akin. Kahit na matanda na ako, hindi ko hahayaan na may manakit sa pamilya na ito." Nang gabing iyon, tahimik na naghintay si Manuel na matulog ang lahat, at pagkatapos ay kinuha niya ang kahoy na kahon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang latch. Nakita niya sa loob ang ilang lukot na pera, ilang kumupas na alahas, at isang makapal na itim na notebook. Binuksan niya ito, at ang kanyang mga mata ay tumigil sa magulong sulat kamay, ngunit malinaw na mga salita. Isang listahan ng mga iligal na operasyon, ang mga pamilyar na pangalan sa nayon, ang halaga ng mga transaksyon, at ang mga palatandaan ng mga mapanganib na tao. Lumunok siya, at nanginginig ang kanyang mga kamay. Ito ay hindi na problema ng isang pamilya, ngunit isang panganib na maaaring magpahirap sa buong nayon. Isinara niya ang kahon at itinago ito sa isang lihim na lugar. Hindi siya natulog sa buong gabi, nakaupo lang siya sa tabi ng lampara, malayo ang tingin. Ang kanyang matandang puso ay mabigat na parang bato, ngunit mayroon din itong determinasyon. Hindi niya hahayaan na mabuhay ang kanyang anak na babae sa takot. Kinabukasan, nang magising si Ana, nakita niya ang kanyang ama na nakaupo sa beranda, naghihintay. Tinawag niya ang kanyang anak, at ang kanyang boses ay mabagal, "Ana, nakita ko na ang kahon, hindi mo na kailangang itago. Ngunit tanungin kita, may lakas ka ba ng loob na harapin ang katotohanan? Kung ibibigay natin ang notebook na ito sa pulisya, mahuhuli siya. Ngunit sa parehong oras, madadamay din ang ating pamilya. Kaya mo ba yon?" Namutla si Ana, hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, "Natatakot ako, tatay, ngunit kung hindi natin ito gagawin, alam kong hindi siya titigil. Siya at ang kanyang mga kasamahan ay maaaring gumawa ng mas masamang bagay. Ayaw ko nang tumakas habang buhay. Kung sasang-ayon kayo, susundin ko kayo." Marahang tumango si Manuel, ang kanyang mga mata ay seryoso. "Mabuti. Ngunit bago natin gawin yan, kailangan nating magplano. Hindi ko hahayaan na malagay kayo sa panganib. Sa loob ng maraming taon ng aking buhay, natuto ako ng isang bagay, na kung gusto mong makatakas sa panganib, kailangan mong pumili ng tamang oras." Sa sandaling iyon, dinala ni Elena ang agahan, at nang marinig niya ang mga salitang iyon, namuo ang luha sa kanyang mga mata. Tinignan niya ang kanyang asawa, at pagkatapos ay ang kanyang anak na babae, at ang kanyang puso ay nahati sa pagitan ng takot at pagnanais na palayain ang kanyang anak. Nanginginig siyang nagsalita, "Tay, susundin kita, ngunit paano tayo paniniwalaan ng pulisya, at paano hindi gagantihan ang ating pamilya?" Marahang hinawakan ni Manuel ang kamay ng kanyang asawa, sinisiguro siya, "Huwag kang mag-alala, magpaplano ako, ngunit sa ngayon, kailangan nating magpanggap na walang nangyari, para hindi siya magduda at para magkaroon ng oras ang ating anak na kumalma." Nang marinig ni Ana ang sinabi ng kanyang ama, gumaan ang kanyang loob, ngunit ang pag-aalala ay parang isang madilim na ulap na tumatakip sa kanyang puso. Nang hapon na yon, nang umuwi si Diego mula sa paaralan, naramdaman niya na mabigat ang hangin sa pamilya. Inosente siyang nagtanong, "Nanay, tatay, ate Ana, anong nangyari? Bakit malungkot kayo?" Mabilis na hinaplos ni Elena ang ulo ng kanyang apo, pilit nang umiti, "Walang nangyari, anak, ang mga matatanda ay may sariling problema. Basta maging mabuti ka lang sa iyong pag-aaral at maging masunurin, masaya na kami." Inosenteng tumango si Diego, ngunit nang makita siya ni Ana, ang luha ay halos tumulo. Naisip niya, kung sakaling dumating ang bagyo, anong mangyayari sa batang ito? Mawawala ba ang payapa at mainit na tahanan na pinaghirapan ng kanyang mga lolo't lola na panatilihin? Ang naisip na yon ay lalong nag-udyok sa kanya. Gusto niyang tapusin ang lahat para ang kinabukasan ng kanyang apo ay hindi matatakpan ng anino ng nakaraan. Nang gabing bumaba, ang hangin mula sa bukirin ay dumapo sa kanila, tahimik, umupo si Ana sa tabi ng bintana, tiningnan ang pilak na liwanag ng buwan na sumasalamin sa kawayan sa dulo ng eskinita.
Bumulong siya sa sarili, bukas-bukas dadalhin ko ang kahon sa pulisya, kasama ang tatay, anuman ang mangyari, kailangan itong matapos. Ngunit sa sandaling naisip niya yon, narinig niya ang mahinang tunog ng mga yabag sa eskinita. Nagulat si Ana at sumilip siya sa pinto. Sa malabong dilim, nakita niya ang anino ng isang tao na nagtatago sa likod ng kawayan, ang kanyang mga mata ay maliwanag na parang nanonood. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, ang kanyang puso ay bumilis. Alam niyang hindi siya sumusuko at nag-aabang siya ng pagkakataon at ang pansamantalang kapayapaan sa maliit na bahay ay hindi magtatagal. Nang gabing iyon, umupo si Ana sa tabi ng bintana, ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok na parang sasabog. Ang anino ng lalaki sa labas ay hindi isang ilusyon, ngunit malinaw na nakikita sa malabong liwanag ng buwan. Ang mga maliwanag na mata niya, ang paraan ng pagtago niya sa likod ng kawayan, habang nagmamasid ay nagpalamig sa buong katawan ni Ana. Gusto niyang sumigaw para tawagin ang kanyang mga magulang, ngunit nasasakal ang kanyang lalamunan, tanging ang mabilis na paghinga at malamig na pawis ang tumatagas sa kanyang likod. Pagkaraan ng ilang sandali, umatras ang anino at ang tunog ng mga yabag ay lumayo. Huminga ng maluwag si Ana at ang kanyang mga binti ay lumambot at umupo siya sa sahig. Ngunit hindi nawala ang takot, ito ay parang isang multo na bumabalot sa kanyang isipan. Alam niyang nag-aabang siya at babalik siya anumang oras. Kinabukasan, ang mga mata ni Ana ay may itim sa ilalim at ang kanyang mukha ay mukhang pagod. Tiningnan siya ni Elena at ang kanyang puso ay kumirot. Ana, hindi ka ba nakatulog? Marahang tumango si Ana at iniiwasan ang tingin ng kanyang ina. Pumasok si Manuel mula sa beranda at nang makita niya ito, nahulaan niya na may nangyari. Seryoso siyang nagtanong, bumalik ba siya? Natigilan si Ana, nanlaki ang kanyang mga mata. Nagbuntong hininga si Manuel at ang kanyang matatag na mga mata ay tumingin sa kanyang anak. May pakiramdam din ako. Anak, hindi mo na kailangang magtago. Kung magpapatuloy tayo, para lang tayong nakaupo sa isang bulkan. Nang marinig ito, humagulgol si Ana, lumuhod sa harap ng kanyang mga magulang. Nanay, tatay, humihingi po ako ng tawad. Kagabi, tumayo siya sa labas, malinaw ko siyang nakita, natakot akong saktan niya kayo at si Diego. Hindi ko alam kung anong gagawin. Nag-alala si Elena, mabilis niyang tinulungan ang kanyang anak na tumayo, nanginginig ang boses. Naku, hinabol na tayo ng ganito, paano pa tayo magiging payapa, tay? Baka ibigay na lang natin ang kahon sa kanya, para maging ligtas ang ating anak at ang ating pamilya. Mabilis na lumingon si Manuel, ang kanyang mga mata ay maliwanag, ang kanyang boses ay naging matigas. Hindi, sa tingin mo ba simple lang iyon? Kung ang kahon na ito ay utang lang, hindi siya magiging ganito kaaburido. Naglalaman ito ng ebidensya ng kanyang iligal na operasyon at may kasama pa siyang mga taong may kinalaman. Kung ibibigay natin, hindi lang siya kundi pati na rin ang syndicate sa likod niya ang gagawa ng lahat para patayin ang ating anak. At kung itatago natin, hindi siya titigil. Ano man ang mangyari, nadamay na tayo sa gulong ito. Ang hangin sa loob ng bahay ay naging napakabigat, ang fan ni Elena ay nahulog sa sahig at gumawa ng tuyong tunog. Humagulgol si Ana, tinakpan ang kanyang mukha, nanginginig ang boses, Nanay, tatay, anong gagawin ko? Natatakot akong mawala ang lahat. Nanahimik si Manuel sa loob ng ilang segundo, pagkatapos ay nagsalita ng may determinasyon, mayroon lang isang paraan, ibigay ito sa pulisya, ilabas ang katotohanan, tanging ang batas lang ang may sapat na kapangyarihan para parusahan sila. Maaaring magkaroon ng gulo ang ating pamilya, ngunit mayroon tayong mapagkakatiwalaan. Kung hahayaan natin siyang gawin ang gusto niya, walang magiging payapa. Inangat ni Ana ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, natatakot ngunit mayroon ding munting pag-asa. Si Elena ay nanginginig sa takot. Ngunit, tay, kung malalaman niya na ibinigay natin sa pulisya, baka may gawin siyang mas masama. Kita mo naman, hindi siya sumusuko. Mahigpit na hinawakan ni Manuel ang kamay ng kanyang asawa, sinisiguro siya, magtiwala ka sa akin. Matanda na ako, wala na akong ikinakatakot, hanggat mabubuhay ng payapa ang aking anak na babae. Kahit naharapin pa natin ang panganib, hindi ako urong. Nang tanghali, binalot ni Manuel ang kahoy na kahon sa isang lumang tela at itinago ito sa isang aparador. Nagplano siyang dalhin ito sa pulisya sa loob ng ilang araw. Ngunit sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagdagdag ng gulo sa pamilya. Bandang hapon, habang nagluluto si Elena,
tumakbo si Diego, namutla at humihinga ng mabigat. Nanay, may mga kakaibang lalaki na humarang sa akin sa daan. Sinabi nila na sabihin ko sa inyo na ibigay si Ate Ana, kung hindi, pupunta sila sa bahay. Nang marinig ito, nabitawan ni Elena ang sandok, at ang pawis ay tumaga sa kanyang katawan. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang apo, ang kanyang boses ay nawala, may ginawa ba sila sayo? Umiling si Diego, ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng takot. Wala, tinakot lang nila ako. Pero natakot ako. Tumakbo si Ana mula sa loob ng bahay, niyakap ng mahigpit ang kanyang apo, at ang luha ay dumadaloy. Naku, hindi ko inaasahan na gagawin nila yon sa bata. Tatay, nanay, hindi ko na kayang madamay kayo. Pupunta ako sa kanya at ibibigay ko ang kahon. Sumigaw si Manuel ng malakas, ang kanyang boses ay maseryoso kaysa dati. Tumahimik ka. Akala mo ba matatapos ang lahat kung magpapakamatay ka? Kung aalis ka, sila ang magtatagumpay, huwag ka nang maging tanga. Ito ang pamilya mo, hindi ka nag-iisa. Oras na para harapin natin ito. Ang sigaw na iyon ay nagpatigil kay Ana. Sa loob ng maraming taon, naisip niya na nag-iisa lang siya, at kailangan niyang dalhin ang lahat ng sakit. Ngayon, nang marinig niya ang matigas na boses ng kanyang ama, parang nagising siya, at ang luha ay dumadaloy ngunit naging matatag ang kanyang puso. Nang bumaba ang gabi, halos hindi natulog ang buong pamilya. Nagpasya si Manuel na bukas ay pupunta siya sa pulisya, kasama ang kanyang anak na babae. Alam niya na kung mag-aalinlangan pa sila, lalong magiging mapanganib. Sa malabong liwanag ng lampara, sinabi niya sa kanyang asawa, manatili ka sa bahay at alagaan ang apo natin, dadalhin ko ang anak natin para ibigay ang kahon. Ano man ang mangyari, kailangan nating magtiwala sa batas. Niyakap ni Elena ang kanyang asawa at ang luha ay dumadaloy. Tatay, matanda ka na, mahina ka na. Natatakot ako, ni. Mahina ngunit determinado si Manuel. Huwag kang mag-alala, hanggat may lakas pa ako, poprotektahan ko siya. Umupo si Ana sa tabi ng kanyang ama, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at sakit. Napagtanto niya na kahit na nagala-gala siya sa loob ng maraming taon, sa huli, ang tahanan na ito ang tanging lugar na handang yakapin siya at protektahan siya. Ngunit sa mismong gabing iyon, nang nagsisimula na silang matulog, ang tahol ng aso sa labas ay naging malakas, at ang tunog ng mga yabag ay lumapit. Nagising si Manuel at ang kanyang puso ay bumilis. Niyakap ni Ana ang kanyang ina at ang kanyang mukha ay namutla. Mula sa labas, may malakas na katok sa pinto na may kasamang malalim na boses ng lalaki. Ana, kung hindi mo ibibigay ang kahon, huwag mo akong sisihin. Buksan mo ang pinto. Ang malakas na katok ay parang martilyo na tumatama sa puso ng bawat isa. Mahigpit na hinawakan ni Manuel ang kanyang kawayan, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng determinasyon. Niyakap ni Elena ang kanyang anak na babae at apo, nanginginig at nagdarasal sa kanyang puso. Ang maliit na bahay ay nasa gitna ng isang bagyo na hindi nila inaasahan. At ang linya sa pagitan ng buhay at panganib ay parang isang sandali na lang. Ang malakas na katok sa pinto ay umalingaw-ngaw sa gitna ng dilim na parang nanginginig ang buong bahay. Ang liwanag ng buwan sa beranda ay natakpan ng ulap, at ang dilim ay bumalot sa maliit na bakuran, tanging ang tunog ng tahol ng aso ang nagpapataas ng tensyon. Umupo si Ana sa sulok ng bahay, ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang mga tuhod, nanginginig ang buong katawan. Niyakap ni Elena ang kanyang anak na babae at si Diego, ang luha ay dumadaloy at bumubulong siya ng mga dasal. Diyos ko, protektahan mo po ang aming pamilya sa panganib na ito. Tumayo si Manuel sa gitna ng bahay, mahigpit na hinawakan ang kanyang lumang kawayan, at ang kanyang matandang mga mata ay nagpakita ng isang matatag na tingin. Ang katok sa pinto ay naging mas malakas, kasama ng galit na boses. Ana, akala mo ba makakatakas ka? Ibigay mo ang kahon at hahayaan kitang mabuhay, kung hindi, hindi kayo magiging payapa ngayong gabi. Ang hangin sa bahay ay naging napakabigat. Humagulgol si Elena, at magsalita sana siya, ngunit hinawakan siya ni Manuel, ang kanyang boses ay malalim, huwag kang matakot, kailangan mong manatiling kalmado para sa ating anak at apo. Ito ang ating bahay, at walang karapatan ang sinuman na pumasok. Sa labas, ang tunog ng mga yabag ay naging mas marami. Kumulot ang noo ni Manuel, napagtanto niya na sa pagkakataong ito ay may kasama silang mas marami, at hindi na lang sila nananakot, ngunit seryoso na silang gumawa ng masama. Ang katok sa pinto ay biglang tumigil. Ilang segundo lang, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw.
Ang kahoy na pinto ay nanginginig na parang masisira. Sumigaw si Elena sa takot, "Tatay, balak nilang sirain ang pinto." Mahigpit na hinawakan ni Manuel ang kawayan, tumayo sa gitna ng bahay, at sumigaw, "Ito ang bahay ko. Kung maglakas loob kayong pumasok, tatawag ako ng pulisya kaagad. Pag nanakaw sa gabi, wala kayong kawala." Isang nakakainis na tawa ang sumagot mula sa lalaking nagpunta noong nakaraang gabi. "Matanda, akala mo ba makakarating ang pulisya sa oras? Alam mo kung sino ang may tunay na kapangyarihan sa nayon na ito. Huwag mong subukan ang pasensya ko." Ang pinto ay nanginginig muli, sa pagkakataong ito ay mas malakas. Nanginginig si Elena, niyakap ng mahigpit si Diego at Ana. Humagulgol si Ana, sumigaw, "Tatay, huwag mo silang labanan, ako na ang haharap sa kanya." Humihingi ako ng tawad, "Tatay, ayaw kong mamatay ang buong pamilya dahil sa akin." Mabilis na lumingon si Manuel, ang kanyang mga mata ay napakaseryoso na natigilan din si Ana. Ang kanyang boses ay naging matigas at determinado, "Tumahimik ka. Nagdusa ka na habang buhay, gusto mo pa bang mamatay sa kamay nila? Magtiwala ka sa tatay, tanging ang pagharap sa katotohanan ang magpapalaya sa iyo, hindi ako hahayaan na utuin pa nila tayo." Sa sandaling iyon, ang tunog ng sirena ng sasakyan ay umalinggaw mula sa malayo, kasama ng mga flashlight sa dulo ng eskinita. Isang malakas na boses ang sumigaw, "Sino ang naninira ng ari-arian ng iba sa gabi?" "Pulisya ito." Biglang tumigil ang tunog sa labas ng pinto, at pagkatapos ay ang tunog ng mga yabag na nagmamadali, ang tunog ng motorsiklo na umalis sa gabi. Ang buong bahay ay naging tahimik, tanging ang mabilis na paghinga ng bawat isa ang maririnig. Halos bumagsak si Elena sa sahig, at ang luha ay dumadaloy, "Salamat sa Diyos, dumating ang pulisya sa oras." Niyakap siya ni Ana, ang buong katawan ay nanginginig. Si Manuel, kahit na gumaan ang kanyang pakiramdam, ang kanyang mukha ay tensyonado pa rin. Alam niyang ito ay simula pa lang. Pagkaraan ng ilang sandali, kumatok ang dalawang batang pulis. Nanginginig na binuksan ni Manuel ang pinto, ang kanyang boses ay nasasakal, "Salamat sa Diyos, kung hindi, baka wala na kami." Ang pulis ay seryosong nagtanong at pumasok para suriin. Nang marinig niya ang kwento ng mag-asawa, tumango siya, at sinabi niya sa kanila na mag-ingat. Ang mga taong ito ay mapanganib, tiyak na ang kahon na dinala ng iyong anak ang target nila. Kung totoo ang sinasabi mo, naglalaman ito ng ebidensya ng krimen, dapat mong ibigay sa amin para itago dahil masyadong mapanganib na nasa bahay ito. Tiningnan ni Manuel ang kanyang anak, at yumuko si Ana, ang kanyang mga kamay ay magkahawak, at ang kanyang boses ay mahina, "Opo, bukas dadalhin namin sa presinto." Kinumpirma ng mga pulis ang mga sinabi at umalis, at nang isara ang pinto, ang espasyo ay naging tahimik ngunit ang puso ng bawat isa ay mabilis pa rin ang tibok. Umiyak si Elena at sinisi ang kanyang asawa. "Tatay, ibigay na lang natin sa kanila, bakit pa natin itatago? Hindi mo ba nakita? Naglakas loob silang pumunta sa bahay, at tinakot pa nila ang apo natin." Nag-isip si Manuel ng matagal at pagkatapos ay tumango. "Bukas, dadalhin ko ito sa presinto kasama ang anak natin, ngunit mula ngayon hanggang bukas, kailangan tayong mag-ingat. Matulog ka na at alagaan ko ang apo natin, ako ang magbabantay." Nang gabing iyon, umupo siya sa tabi ng kahon, hindi pumikit ang kanyang mga mata, at ang kanyang kamay ay mahigpit na humahawak sa kawayan. Hindi lang siya nagbabantay ng isang bagay kundi nagbabantay ng kaligtasan ng kanyang pamilya. Sa kanyang isipan, ang alaala ng pag-alis ni Ana ay bumalik. Noon, dahil lang sa isang masasakit na salita niya, umalis ang kanyang anak sa bahay, at sinabi niya sa sarili na hindi siya magpapatawad. Ngunit ngayon, nang makita niya ang kanyang anak na babae na payat at nanginginig, alam niya na ang pinakamalaking pagkakamali ay sa kanya. Ang natitirang mga taon ng kanyang buhay, gusto lang niyang mabawi ang lahat. Nang tumilaok ang manok sa madaling araw, dahan-dahang lumabas si Ana sa beranda. Umupo siya sa tabi ng kanyang ama, mahinang bumulong, "Tatay, humihingi ako ng tawad dahil pinahirapan ko kayo, kung wala ako, sana ay payapa ang buhay niyo." Marahang inilagay ni Manuel ang kanyang mga ugat na kamay sa kamay ng kanyang anak, ang kanyang boses ay malalim ngunit determinado. "Ikaw ang laman at dugo namin, anuman ang mangyari, tatanggapin ka namin. Huwag mong isipin na pasanin ka. Ang iyong pagkakamali, dadalhin namin ng magkasama." Humagulgol si Ana, isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang ama. Sa tunog ng hangin sa labas, sa malabong liwanag ng buwan,
ang imahe ng dalawang henerasyon, isang matanda at isang payat, na nakaupo ng magkasama ay nagpaiyak kay Elena na nanonood mula sa loob ng kwarto. Kinabukasan, dinala ni Manuel at Ana ang kahoy na kahon sa bayan. Ang daan sa nayon ay basa pa sa hamog, at ang tunog ng kanyang rubber sandals ay maririnig. Si Ana ay nasa tabi ng kanyang ama, nanginginig ang kanyang mga hakbang ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Alam niya na sa sandaling ibigay niya ito sa pulisya, matatapos ang madilim na anino. Ngunit hindi nila alam na sa isang sulok ng isang tindahan sa kalsada, ang lalaking pumunta noong nakaraang araw ay nakaupo doon, ang kanyang mga mata ay matalim na parang kutsilyo, nanonood sa bawat hakbang ng mag-ama. Bumulong siya, isang masamang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Binigyan na kita ng pagkakataon, Ana. Ngunit pinili mong lumaban, huwag mo akong sisihin. Ang daan sa nayon sa umaga ay tahimik, ang mga palayan sa magkabilang gilid ay kumikislap sa hangin, at ang mga ibon ay lumilipad sa maulap na langit. Ngunit para kay Ana, bawat hakbang ay mabigat na parang may dala siyang bato sa kanyang puso. Siya ay nasa tabi ng kanyang ama, ang kanyang nanginginig na mga kamay ay mahigpit na humahawak sa damit ni Manuel. Ang matandang lalaki na may kulay abo na buhok ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng determinasyon, tulad ng isang matandang kawayan na maaaring yumuko, ngunit hindi mabali. Ang kahoy na kahon ay maingat na binalot ni Manuel sa isang lumang tela, at mahigpit niya itong niyakap sa kanyang dibdib. Alam niya na ang bagay na nasa kanyang kamay ay hindi lang ang lihim ng kanyang anak kundi ang kaligtasan din ng buong pamilya. Kung makuha ito ng mga taong iyon, nangangahulugan ito na hindi makakatakas si Ana mula sa dilim. Minsan-minsan ay lumingon si Ana sa likuran, at ang kanyang puso ay kumirot nang makita niya ang anino ng isang motorsiklo na dahan-dahang sumusunod sa kanila at humihinto tuwing humihinto ang mag-ama, nanlaki ang kanyang mga mata, at bumilis ang kanyang paghinga. Tatay, may sumusunod sa atin. Mahinang bulong ni Ana. Ang kanyang boses ay nanginginig na parang hangin. Mabilis na tumingin si Manuel at kalmadong hinila ang kamay ng kanyang anak na babae. Huwag ka nang lilingon, anak. Maglakad ka na parang walang nangyayari. Hayaan silang sumunod, ngunit naniniwala ako na sa sandaling makarating tayo sa pulisya ay magiging ligtas tayo. Ang mahalaga ay huwag natin silang hayaan na malaman na natatakot tayo. Ang salita ng kanyang ama ay parang isang gamot para kalmahin siya, ngunit ang puso ni Ana ay mabilis pa ring tumibok. Alam niyang ang sumusunod ay walang iba kundi ang kanyang dating asawa. Sa kanyang isipan ay umalingaw-ngaw ang tunog ng pagsigaw. Ang mga suntok, sipa at banta na hindi ka makakatakas. Ang takot na iyon ay nagparamdam sa kanya na ang bawat hakbang niya ay parang nasa malalim na putik. Nang makarating ang mag-ama sa maliit na hill na papunta sa malaking kalsada, biglang may dalawang lalaki na lumabas mula sa gilid, humarang sa kanilang harapan. Ang isa sa dalawang lalaki ay ang lalaking kumatok sa kanilang pinto noong nakaraang gabi. Nakatiklop ang kanyang mga braso at may masamang ngiti sa kanyang labi. Saan kayo nagmamadali? Dadalhin mo ba ang kahon sa pulisya, matanda? Sumigaw si Ana na mutla. Tatay, siya yon. Mahigpit na hinawakan ni Manuel ang kawayan na dala niya mula sa bahay, at ang kanyang boses ay naging matigas, kahit na nanginginig siya dahil sa kanyang edad. Anong gusto ninyo? Ito ay pampublikong daan, paano kayo maglalakas loob na harangan ang mga tao sa gitna ng araw? Tumawa ng nakakainis ang lalaking iyon, matanda, bakit ka nagpapanggap? Ang bagay na kailangan namin ay nasa iyong dibdib. Ibigay mo, o ano? Sinanyasan niya ang dalawang kasama na lumapit. Nag-alala si Ana, hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Tatay, ibigay na lang natin sa kanila, humihingi ako ng tawad, tatay. Ayaw kong malagay ka sa panganib dahil sa akin. Ngunit si Manuel ay nanatiling matatag, ang kanyang mga mata ay maliwanag, ang kanyang boses ay malakas. Hindi, kailangan itong ibigay sa pulisya, kailangan niyong magbayad sa inyong krimen, kahit na bumagsak pa ako ngayon. Hindi ko hahayaan na gawin niyo ang gusto ninyo. Ang mga salitang iyon ay nagpaiyak kay Ana. Alam niya na nagdesisyon na ang kanyang ama at alam din niya na sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, inilalagay ng matandang lalaki ang lahat ng kanyang lakas ng loob para protektahan ang kanyang anak na babae. Dumating ang dalawang lalaki. Sumigaw si Manuel at itinaas ang kanyang kawayan. Kahit na matanda na siya, ang aura ng isang ama na nagpoprotekta sa kanyang anak ay nagparamdam ng takot sa bawat isa, at ang isang lalaki ay natigilan at umatras, hawak ang kanyang braso at umiiyak.
Ang isa pang lalaki ay lumapit at malakas niyang itinulak si Manuel at bumagsak siya sa sahig. Sumigaw si Ana, tumakbo siya para tulungan ang kanyang ama, ngunit hinawakan siya ng lalaking iyon at nag-away sila. Sa sandaling iyon, ang tunog ng motorsiklo ay umalingaw-ngaw mula sa malayo, kasama ng malakas na sigaw, "Huminto kayo." Pulisya ito. Ang grupo ng pulisya ay aksidenteng dumaan sa malaking kalsada, at nang makita nila ang away ay lumapit sila kaagad. Ang mga taong iyon ay nagulat, at hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na tumakas, at isa sa kanila ay nahuli. Ang dalawa pang lalaki ay mabilis na sumakay sa motorsiklo at umalis, nag-iwan ng alikabok at usok. Humagulgol si Ana, lumuhod sa tabi ng kanyang ama. "Tatay, ayos ka lang ba?" Marahang umupo si Manuel, ang kanyang mukha ay namutla, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag pa rin. "Ayos lang ako, salamat sa Diyos," dumating ang pulisya sa oras. Tinulungan siya ng batang pulis na tumayo at tinanong ang tungkol sa sitwasyon. Nang marinig niya ang kwento tungkol sa kahoy na kahon at ang nangyari sa loob ng ilang araw, seryoso siyang nagsalita, "Tama ang ginawa niyo. Kung ibinigay niyo ito sa kanila, mawawala ang ebidensya at ang inyong pamilya ay mas mapanganib pa. Ngayon, sumama na kayo sa amin sa presinto para ibigay ang lahat at poprotektahan namin kayo." Niyakap ni Ana ang kanyang ama, ang luha ay may kasamang ngiti ng kaluwagan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya na ang daan sa hinaharap, kahit na malabo pa, ay mayroong munting liwanag. Nang makarating sila sa presinto, inilagay ang kahoy na kahon sa mesa, binuksan ng pulis, at binuklat ang bawat pahina ng itim na notebook, at ang kanyang mukha ay naging seryoso. Ito ay napakahalagang ebidensya. Hindi lang ito tungkol sa isang tao, kundi sa isang crime syndicate. Napakatapang ng ginawa ninyo. Simula ngayon, maglalagay kami ng mga tao para protektahan ang inyong pamilya. Ngunit kailangan niyong maging handa, marami pa kayong haharapin. Tumango si Manuel, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ngunit maliwanag. "Naniniwala kami, hanggat mabubuhay ng payapa ang aming anak, wala kaming kinatatakutan." Umupo si Ana sa tabi, ang kanyang mga kamay ay magkahawak, at ang kanyang puso ay puno ng iba't ibang emosyon. Sa loob ng maraming taon na nabuhay sa dilim, ngayon lang niya naramdaman ang tunay na kapayapaan. Tinignan niya ang payat na matandang ama, at ang luha ay dumaloy, iniisip na kung wala ang kanyang ama, matagal na siyang sumuko. Sa daan pauwi, tanghali na, at ang sikat ng araw ay sumasalamin sa mga bukirin. Ang malamig na hangin ay humihip sa magulo niyang buhok, ngunit naramdaman niya ang kaluwagan na hindi niya naramdaman dati. Mahina siyang bumulong, "Tatay, simula ngayon hindi na ako matatakot, mabubuhay ako para mabawi ang mga nawalang taon." Marahang umiti si Manuel, inilagay ang kanyang nanginginig na kamay sa balikat ng kanyang anak. "Mabuhay ka ng matatag. Iyon ang pinakamalaking aliw para sa amin." Ngunit hindi nila alam na ang mga taong tumakas ay tahimik na nagpaplano ng paghihiganti at ang bagyo para sa pamilya ng matandang mag-asawa ay hindi pa natatapos dito. Dahil sa sandaling malantad ang syndicate, ang mas mapanganib na mga tao ay gagawin ang lahat para burahin ang ebidensya. Mula nang dalhin ni Manuel at ng kanyang anak ang kahoy na kahon sa pulisya, ang bahay ay naging mas mainit at payapa. Nakahinga ng maluwag si Elena na parang natapos na ang bangungot. Sa gabi, ang buong pamilya ay nagkasama sa isang simpleng hapunan, narinig ang tawanan ni Diego na nagkukwento tungkol sa paaralan. At minsan-minsan ay pinunasan ni Elena ang kanyang luha dahil sa kasiyahan na hindi naranasan ng kanyang anak sa loob ng maraming taon. Si Ana ay ganun din, kahit na nag-aalala pa rin, ngunit ang unang ilang gabi na nakatulog siya ng mahimbing sa yakap ng kanyang mga magulang at hindi na nagigising sa tunog ng mga yabag o bangungot ay napakahalaga sa kanya. Mahina siyang bumulong sa kanyang ina. "Nanay, hindi pa ako nakatulog ng ganito kay payapa." Hinaplos ni Elena ang buhok ng kanyang anak, ang kanyang boses ay nawala, "Sana, simula ngayon ay maging masaya ka na." Ngunit ang kapayapaan na iyon ay parang isang bula sa ibabaw ng lawa, maganda ngunit marupok. Pagkaraan ng 3 araw, habang si Manuel ay naghahalungkat ng damo sa bakuran, isang batang pulis mula sa nayon ang dumalaw, na mukhang nag-aalala. Bumulong siya sa tainga ni Manuel, "Tatay, kagabi, may balita kami na may mga kakaibang tao na naglalakad malapit sa bahay niyo. Naniniwala kami na ang mga kasamahan nila ay nag-aabang. Kailangan niyong mag-ingat, lalo na si Ate Ana. Malaki ang syndicate na yon at hindi madaling mabasag." Nanahimik si Manuel at naramdaman niyang kumirot ang kanyang puso.
Nagpasalamat siya at tumango. Nang umalis ang pulisya, umupo siya sa bato sa ilalim ng kawayan, malayo ang tingin. Alam niya na hindi pa natatapos ang bagyo, ngunit nag-ipon lang ito bago bumalik muli. Nang hapon na yon, nang umuwi si Diego mula sa paaralan, tumakbo siya sa bakuran, namutla, at humihinga ng mabigat. Tatay, may mga kakaibang lalaki na nakatayo sa labas ng paaralan at nakatitig sa akin. Sinabi ng mga kaibigan ko na tinanong nila kung ako raw ba ang apo ni Ate Ana. Nag-alala si Elena, mabilis niyang hinila ang kanyang apo sa loob at isinara ang pinto. Nang marinig ito ni Ana, lumambot ang buong katawan niya, umupo siya sa silya, mahigpit na magkahawak ang kanyang mga kamay, ang kanyang boses ay nanginginig, "Nanay, tatay, hindi sila titigil. Ako ang pasanin, ako ang nagdala ng panganib sa pamilya." Niyakap ni Elena ang kanyang anak na babae, at ang luha ay dumadaloy. "Huwag mong sabihin yan, anak, anuman ang mangyari, hindi ka namin iwan. Kung kailangan naming mamatay, mamamatay kaming magkakasama, ngunit hindi namin hahayaan na gawin nila ang gusto nila." Nanahimik si Manuel, ang kanyang malalim na mga mata ay nakatingin sa eskinita. Ang kanyang puso ay parang may apoy na unti-unting lumalaki. Siya ay matanda na, ngunit alam niya na ito ang oras na kailangan niyang maging matatag, protektahan ang kanyang pamilya sa anumang halaga. Nang gabing iyon, sinabi niya sa buong pamilya na i-lock ang pinto at umupo siya sa beranda na may pamilyar na kawayan. Ang crescent moon ay nakabitin at ang malabong liwanag ay sumasalamin sa bubong. Umupo siya roon, nakikinig sa bawat tunog, ang kanyang puso ay mabigat. Tulad ng inaasahan, nang humihip ang hangin sa kawayan, narinig niya ang bulungan sa malayo, ang anino ng ilang tao na gumagalaw sa eskinita at pagkatapos ay tumahimik. Nanginginig si Ana, niyakap ang kanyang ina at bumulong, "Nanay, nandyan na sila." Niyakap ni Elena ang mukha ng kanyang anak na babae sa kanyang dibdib, nanginginig at nagdarasal sa kanyang puso. Mahigpit na hinawakan ni Manuel ang kawayan, at ang kanyang mga mata ay maliwanag sa dilim. Tumayo siya ng tuwid, matanda na ngunit matatag. Ilang sandali pagkatapos, ang tunog ng pagbato sa bubong ay umalingaw-ngaw. At isang malalim na boses ng lalaki ang nagsalita. "Ana, akala mo ba poprotektahan ka ng pulisya magpakailanman? Bibigyan kita ng 3 araw para mag-isip, kung hindi mo ibibigay ang kahon, huwag mo akong sisihin." Humagulgol si Ana, at tatakbo na sana siya, ngunit hinawakan siya ni Manuel, sumigaw ng malakas, "Huwag, gusto mo bang ibigay ang buhay mo sa kanila? Ibinigay na natin sa pulisya, wala na tayong hawak. Nananakot lang sila, kailangan mong maging matatag." Nanginginig si Elena, niyakap ng mahigpit ang kanyang apo, natatakot sa bawat sandali. Ang tunog ng mga yabag sa eskinita ay lumayo at nawala, ngunit walang nakatulog sa bahay. Umupo si Ana na nakabaluktot, at ang luha ay dumadaloy, bumubulong, "Tatay, hindi ko kayang makita ang buong pamilya na hindi mapayapa dahil sa akin." Lumapit si Manuel, inilagay ang kanyang mga ugat na kamay sa balikat ng kanyang anak na babae, ang kanyang boses ay malakas, "Ana, makinig ka. Nagkamali ka nang sumama ka sa kanya, ngunit ngayon ay bumalik ka na. Ito ang iyong lugar. Maaari kaming matanda at mahina, ngunit hindi ka namin iwan na mag-isa. Kailangan mong mangako sa tatay na anuman ang mangyari, hindi ka natatakas. Mangangako ka ba?" Inangat ni Ana ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ngunit may determinasyon. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng kanyang ama. "Tatay, nangangako ako na simula ngayon, haharapin ko ang lahat kasama kayo, matagal na akong tumatakas." Ang pangako na iyon ay nagpaluha kay Manuel, at humagulgol din si Elena. Ang buong pamilya ay niyakap ang isa't isa sa maliit na bahay sa gitna ng banta. Ngunit sa labas, hindi pa natatapos ang dilim, sa isang masikip na bahay sa dulo ng palengke, ang lalaking dating asawa ni Ana ay nakaupo kasama ang ilang matitigas na lalaki. Malakas niyang pinalo ang kanyang kamay sa mesa, nagsalita, "Naglakas loob si Ana na labanan ako, at ibinigay ang kahon sa pulisya. Hindi, kailangan ko siyang bigyan ng leksyon para malaman niya kung sino ako." Ang isa pang lalaki ay ngumiti ng nakakainis. Hawak na ng pulisya ang kahon, hindi madaling bawiin. Ngunit kung gagawin nating miserableng ang buhay ng buong pamilya niya, tiyak na matatakot siya at aatras. Ang lalaking iyon ay nanliit ang mga mata, at ngumiti ng masama. "Tama, sa loob ng 3 araw, ipaparanas ko sa kanila ang impyerno, huwag nilang isipin na ligtas sila sa likod ng pulisya." Sa maliit na bahay ni Manuel, ang lampara ay kumikislap, ang kumikislap na liwanag ay sumasalamin sa mukha ng bawat isa.
Hindi nila alam na ang mas malaking bagyo ay papalapit, at ang 3 araw na banta ay hindi lang isang biro, ngunit ang simula ng isang laban para sa buhay na haharapin ng buong pamilya. Dahan-dahang lumipas ang 3 araw, ngunit sa maliit na bahay ni Manuel, ang bawat sandali ay tensyonado. Si Ana ay laging nasa tabi ng kanyang mga magulang, hawak ang kawayan ni Manuel, natatakot ngunit puno rin ng determinasyon. Sa tuwing may naririnig silang tunog sa labas ng gate, ang buong pamilya ay natitigilan, at ang kanilang mga puso ay mabilis na tumitibok. Hindi na nakakatulog ng mahimbing si Elena, ang kanyang mga mata ay namumula, at hindi niya iniiwan ang kanyang telepono para makipag-ugnayan sa pulisya. Sa umaga ng 3 araw, habang madilim pa, lumabas si Manuel sa beranda at tumingin sa eskinita. Sa malayo, ang anino ng ilang lalaki ay naglalakad, at ang kanilang mga mata ay nag-aabang. Hinawakan niya si Ana at Elena. Panahon na para harapin natin ang lahat, kailangan mong nasa likod namin, huwag kang tatakas. Ang sinumang manakit sa pamilya na ito ay hindi namin palalampasin. Tumango si Ana, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang tingin ay maliwanag sa determinasyon. Bumulong si Elena, manatili ka sa tabi ng tatay, aalagaan ko si Diego. Nagkibit balikat ang bata, ang kanyang mga mata ay inosente pa rin ngunit naintindihan na niya. Ngayon ay isang espesyal na araw, isang araw na kailangan nilang labanan para sa kapayapaan. Sa gitna ng umaga, ang malakas na tunog ng motorsiklo ay umalingaw-ngaw sa kalsada. Siya, ang dating asawa ni Ana, ay nagpakita kasama ang ilang kasama. Ang kanilang mga anino ay madilim, ang kanilang mga mukha ay malamig at agresibo. Walang sinabi si Manuel, nagtago lang siya sa likod ng kahoy na pinto, mahigpit na humahawak sa kawayan, nanonood sa bawat galaw ng masasamang tao. Lumapit ang dating asawa ni Ana, at nagsalita, Ana, akala mo ba makakatakas ka sa akin? Wala na ang kahon ko ngunit magbabayad ka dahil sa paglaban sa akin. Tumayo ng tuwid si Ana, ang kanyang boses ay matigas, ibinigay na ni Tatay Manuel sa pulisya, gawin niyo ang gusto ninyo, ngunit hindi na kami natatakot sa inyo. Sa loob ng maraming taon, sapat na ang paghihirap ng pamilya ko, kung gusto ninyo kaming takutin, hindi kami uro ngayon. Nagkibit balikat si Manuel, lumabas sa gitna ng bakuran, itinaas ang kanyang kawayan, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa determinasyon. Makinig kayo, kung sino man ang manakit sa pamilya na ito, kahit na ang pinakamaliit na miyembro, hindi ko kayo patatawarin. Ito ang aming bahay, ito ang tahanan ng pamilya na ito. Umalis kayo o magsisisi kayo. Ang dating asawa ay sumimangot at lumapit. Ngunit nang pumasok siya sa bakuran, ang tunog ng sirena ng sasakyan ay umalingaw-ngaw mula sa dulo ng eskinita. Ang pulisya ay naglagay ng mga tao sa lugar mula pa kagabi, nanonood sa bawat galaw. Ang mga anino ng pulisya ay nagpakita at pinalayas ang mga kasama niya. Nakahinga ng maluwag si Ana, ang buong katawan niya ay gumaan, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-ingat pa rin. Niyakap ni Elena ang kanyang apo, humagulgol, masaya at nag-aalala. Salamat sa Diyos, sa wakas ay may nagpoprotekta na sa atin. Inilagay ni Manuel ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang anak na babae, ang kanyang boses ay puno ng emosyon, nakikita mo na. Kung magiging matyaga tayo at hindi susuko, darating ang hustisya. Sa loob ng maraming taon, tiniis natin ang lahat, at ngayon ay oras na para tumayo tayo at protektahan ang sa atin. Ang dating asawa ni Ana ay dinala, hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na gumawa pa ng masama. Siya ay galit at nagsisisi dahil minamaliit niya ang lakas ng loob ng pamilya ni Ana. Sa labas, ang tunog ng sirena ng sasakyan, ang tawanan ng pulisya, ang sikat ng araw ay sumasalamin sa lahat, na parang inaalis ang dilim na kumapit sa loob ng maraming taon. Nang hapon, matapos maging maayos ang lahat, ang pamilya ni Ana ay nagtipon sa paligid ng hapunan. Inilagay ni Elena ang kanyang kamay sa kamay ng kanyang anak na babae, ang kanyang boses ay nanginginig, alam mo ba, anak? Ngayon, totoong naramdaman ko ang kapayapaan. Sa loob ng maraming taon, gusto ko lang na maging masaya ka. Ngayon, nakikita ko na matatag ka, naglakas loob kang harapin ang lahat ng paghihirap. Tinignan ni Ana ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngayon ko lang din napagtanto na ang pinakamalaking lakas ko ay ang pamilya. Ano man ang hirap, hanggat magkasama tayo, walang makakapagpabagsak sa atin. Tumango si Manuel, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tama, dahil sa pagmamahal at tiwala kaya tayo nakalusot. Sa loob ng maraming taon, tumanda kami ngunit dahil sa iyo, nanatiling buo ang aming tahanan.
Tumakbo si Diego at niyakap ng mahigpit ang kanyang mga lolo't lola. Nanay, tatay, alam ko na magiging maayos ang lahat. Maging masunurin ako para hindi na kayo mag-alala. Hinawakan ni Elena ang kamay ng bata at tumawa sa gitna ng kanyang luha. Naniniwala ako sa'yo. Magiging matapang katulad namin, alam mo kung paano protektahan ang iyong pamilya. Nang araw na yon, ang sikat ng araw ay sumasalamin sa maliit na bahay, na parang lahat ay nalinis, walang bakas ng takot. Umupo si Ana at tiningnan ang hardin, nagbuntong hininga, ngunit ang ngiti sa kanyang labi ay bumalik. Alam niya na ang mga bagyo sa buhay ay darating pa rin, ngunit ngayon ay sapat na siyang matatag, sapat na siyang matapang para manatiling matatag. Tiningnan ni Manuel ang buong pamilya, ang kanyang puso ay puno ng pagmamalaki at kaligayahan. Ang mga taon ng paghihirap, ang mga takot, ang mga luha ay naging lakas. Ang kanyang pamilya, kahit na matanda at mahina, ay nagpatunay na ang pagmamahal at determinasyon ay maaaring manalo sa karahasan at kawalan ng katarungan. Umupo si Elena sa tabi ng kanyang anak na babae, marahang nagbuntong hininga, sa wakas, bumalik ka na sa kung saan ka nabibilang. Masaya ako. Mahigpit na hinawakan ni Ana ang kamay ng kanyang ina, at ang luha ay dumaloy ngunit ang mga luha ay luha ng kaligayahan at kasiyahan. Nang bumaba ang takip silim, ang buong pamilya ay magkasama, ang liwanag mula sa kusina ay sumasalamin sa labas, mainit na parang walang dilim na kailanman ay pumasok. Ang tunog ng tawanan, ang tunog ng pagbuntong hininga ay naghalo, na gumawa ng isang himig ng kapayapaan na pinapangarap ng buong pamilya sa loob ng maraming taon. Sa huli, napagtanto nila na hindi kailangan ng pera, hindi kailangan ng karangalan, tanging ang pagmamahal, pasensya, at lakas ng loob ang kailangan, at ang pamilya ay magiging pinakamatatag na lugar, ang pinakaligtas na kanlungan para sa lahat ng pusong nasaktan. At sa maliwanag na takip silim na iyon, si Ana, Manuel, Elena, at Diego ay magkasamang naghawak kamay, alam na anuman ang bagyo sa buhay, mananatili silang matatag, hindi mawawala ang isa't isa. Ang kwento ni Manuel, Elena, at ng kanilang anak na si Ana ay nagtapos na, ngunit ang mensahe nito ay nanatili sa puso ng mga manonood. Ang pinakamalaking lakas ng tao ay hindi nasa pera, karangalan, o kapangyarihan, ngunit nasa pagmamahal at pagiging matatag. Sa loob ng mga araw na puno ng takot, panganib, at karahasan, nanatiling matatag si Manuel at Elena sa kanilang pananampalataya sa kanilang anak, sa kanilang pamilya. Tinuturo nila sa atin na kapag nahaharap sa kahirapan, hanggat matatag tayo, hindi susuko, at magkasama tayo, malalampasan natin ang anumang hamon. Ang kwentong ito ay paalala rin sa lahat ng nakakaramdam ng kahinaan, kalungkutan, o pagkawala sa buhay. Ang pamilya ay isang payapang kanlungan, at ito ang lakas na magpapabangon sa iyo pagkatapos ng anumang bagyo. Si Ana ay naging mas matatag hindi lang para sa kanyang sarili, kundi dahil mayroon siyang matatag na pamilya na sumusuporta sa kanya. Ang kanyang mga magulang ay laging nasa tabi niya, ginagabayan at pinoprotektahan siya. Ang mga tensyonadong eksena, ang mga climactic moments nang magpakita ang masasamang tao, at ang tamang oras ng pagdating ng hustisya, lahat ay nagpapakita ng halaga ng pasensya, lakas ng loob, at pagiging mabuti. Sa pamamagitan ng kwento, natutunan din natin ang isang malalim na aral tungkol sa tiwala at responsibilidad. Si Manuel at Elena, kahit na matanda na, ay hindi iniwan ang sinumang miyembro ng pamilya. Matyaga nilang inalagaan at pinrotektahan ang kanilang apo, at tinuruan ang kanilang anak at apo kung paano harapin ang kahirapan ng walang takot. Dahil sa mga pagpapahalagang iyon, ang pamilya ay naging mas magkakaisa, mas matatag, at nalampasan nila ang mga hamon na akala nila ay imposible. Kung naantig ka at nais mong ibahagi ang kwentong ito sa iyong pamilya at mga kaibigan, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-on ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga storytelling videos na puno ng emosyon at makataong halaga tulad nito. Ang bawat view at share ay isang paraan para ipalaganap ang pagmamahal, pagiging matatag, at pananampalataya sa pamilya, ang mga mahahalagang pagpapahalaga na minsan ay nakakalimutan natin dahil sa busy na buhay. Tandaan na anuman ang mga hamon sa buhay, ang pamilya ay laging ang pinakapayapang lugar na uwian. Protektahan ang pamilya, mahalin ang isa't isa, at huwag sumuko sa mga kahirapan. Iyan ang pinakamahalagang aral na iniwan ng kwento ni Manuel, Elena, at Ana. Salamat sa panonood hanggang sa huli. Mag-iwan ng komento tungkol sa mga sandali na pinakanaantig sa inyo sa kwentong ito, at ibahagi ang kwento sa mga taong mahal nyo. Ang buhay ay magiging mas maganda kung marunong tayong magmahal at magsama-sama sa anumang edad.